Panay ang pagbuntong hininga ko, habang nakapikit at nakayakap kay Ethan. Nagrereklamo na nga siya na baka raw maubusan siya ng hininga, dahil sa higpit ng pagkakayakap ko sa kanya. Hindi pa rin matanggal sa isip ko yung mga narinig ko kay Doc Ari, at heto nga ako ngayon, mahigpit ang hawak kay Ethan, dahil nangangambang baka totoo nga ang sinasabi nila. I can't lose him. No, not now. Not forever. Love, it's been 10 minutes since you hugged me. Aren't you tired? Reklamo niya ngunit tumatawa naman. Umiling ako habang nakasiksik ang aking mukha sa dibdib niya. Hindi ako mapapagod kapag ikaw ang pinag-uusapan, Ethan. And we're standing for 30 minutes since you arrived, dugtong niya at hinalikan ang ulo ko. Lumayo ako sa kanya ng kaunti, at hinela siya paupo sa couch. Kakarating ko lang galing sa convention, at alas 8 na ng gabi kaya naman nandito na rin siya. Hindi niya ako nasundo sa airport, dahil may klase siya noong lumapag ang eroplano na sinasakyan namin. Titig na titig ako sa kanya, habang inaayos niya ang polo niyang nagusot, dahil sa pagkakayakap ko sa kanya. Nang matapos niya tong ayusin, ay hinarap niya ako at kinunutan ng noo. May nangyari ba sa convention ninyo? Bakit parang matamlay ka ata ngayon? Usually naman ay magkukwento ka sa akin kung anong nangyari sa iyo roon sa Korea, nagtatakang sambit niya. I sighed, not the sigh of relief, and also not the sigh of nervousness. Ito yung buntong hininga na hindi mo na alam, kung anong nararamdaman mo, at kung ano bang gagawin mo, para matanggal yung pagdududa na lumulukob sa'yo. Nilingon ko siya at hinawakan ang kamay niya ng mahigpit. You love me, right? 100%, yes. Ano ba namang klaseng tanong yan? Umiling ako at pilit nang nginitian siya, kahit na ang gusto ko lang na gawin ngayong gabi, ay ang magmuni-muni at mapag-isa. I have a husband, hindi ko pwedeng sarilinin ang problema kung ito. Pero ayoko rin namang sabihin sa kanya, dahil mababaw lang naman ito kung iisipin. Anong mababaw sa pag-iisip na hindi ka na mahal ng asawa mo? Tumayo ako habang hawak pa rin ang kamay niya. Hindi pa pala ako nakapagbihis ng damit simula noong dumating ako. Balik trabaho na ulit kami bukas. Simula na naman ng isang araw na kalbaryo. Pero ayos lang, makita ko lang ang mga pasyente ko na masaya, ay okay na rin ako. Hindi ko naman kailangan ng mga opinyon nila. Sarili ko, at si Ethan lang ang kailangan ko. I'm gonna cook, love. Anong gusto mong hapunan? Nginitian ko siya. Ngumisi siya, at hinela ako papalapit sa kanya. Hanem, will you cook yourself for me, then? Kumunot ang noo ko at nang mapagtanto kung anong ibig niyang sabihin, ay tinulak ko siya at binitiwan ang kamay niya. Umatras ako papalayo, hanggang sa nasa tabi na ako ng TV na narito sa sala. Tigilan mo ko, Ethan, ha? I'm serious, pidgel ang tawang sambit ko. Tumawa rin siya at tumangutango. Yeah, you're serious, he said in a sarcastic tone. Tinalikuran ko na siya, at dumiretso na lamang sa kusina. Baka hindi pa ako makapagluto kapag ipinagpatuloy ko ang pakikipag-usap sa kanya. Inatake na naman kasi siya ng tupak niya. Napapailing na lang ako kapag ganun na ang inaasta niya. Pagkatapos kong magluto ng hapunan, ay niyaya ko na siyang kumain. Nasa sala siya habang ako naman ay naghahanda ng pagkain namin sa lamesa. Tinignan ko ang mahabang lamesa na nasa aming silid kainan. Mahaba iyon at kaming dalawa lang ang palaging kumakain doon. Ano kayang pakiramdam kapag may mga nakaupong maliliit na bata sa bawat upuan ng lamesa? Napangiti na lamang ako sa naiisip. Patience is a virtue, Alea. Kaya mo pa naman sigurong maghintay, kahit gaano pa yan katagal. Kung para sa'yo ang pagkakaroon ng anak, para sa'yo yan. Dadating at dadating yan kahit gaano ka pa katagal maghintay. Kaya ngayon, kayong dalawa na lang muna ni Ethan. You're improving, ha? Si Ethan pagkatapos nguyain ang panghuling pagkain niya sa kanyang pinggan. Ngumisi ako, alam ko. Nakadalawang pinggan ka eh. But, I'm still better. Napailing na lamang ako. Hindi talaga to nagpapatalo pagdating sa kusina porket alam niyang magaling siya magluto. Kapag ako naging ka-level niya, tignan lang talaga niya, at ipapatikim ko sa kanya ang pinakamasarap na pagkain na sa akin niya lang matitikman. Wala nang mas sasarap kaysa sayo, Alea. Napatingin ako sa kanya nang sabihin niya iyon. Oo nga pala, hanggang ngayon ay nababasa pa rin niya ang isip ko. Ano pa bang aasahan ko?
Ngumisi siya at hinawakan ang mukha ko. Inilapit niya iyon sa kanya, at hinalikan ang aking labi. Mabilis lang dahil humiwalay din kaagad ako. Maghuhugas na ako ng pinagkainan natin, sambit ko. Kumunot ang noo niya, ngunit may pinipigil na mangiti. You're only avoiding my kisses. Magpapalusot ka pa. Ngumiti na lamang ako, at tumayo na sa kinauupuan. Kinuha ko ang pinggan na aming pinagkainan. Bago ko yun ilagay sa sink ay lumapit muna ako sa kanya, at hinalikan siya ng matagal. Satisfied ka na? Nangingiting tanong ko. Umiling siya ngunit tumango rin. Tumawa na lamang ako at tinalikuran na siya. Narinig ko ang mga yapak niya na papaalis na rito sa dining area. We don't have any maids here in our house. Ethan doesn't like it. Kahit isa lang ay ayaw niya. Ilang beses ko na yung sinuggest sa kanya, pero iling lang ang palagi niyang sagot sa akin. Kaya kung hindi ako, ay siya ang gumagawa ng gawaing bahay. At ayos lang naman yun. Ang gusto niya kasi ay kapag nagkaroon na kami ng anak, matuto rin ang mga ito ng mga gawaing bahay, para hindi ma-spoil sa amin. Pagkatapos ng lahat ng gawain, ay sabay na kaming umakyat sa kwarto, para makatulog na. Maaga pa ako bukas at maaga rin siya, dahil simulan na ng foundation day ng university. At syempre, may laro na naman ang bawat professors. Manunood ka ba sa laban ko? He suddenly asked. Kailan ba yun? Tanong ko naman. Wala naman akong day off sa trabaho bukod sa linggo, paano naman kaya ako makakanood? He shrugged. The next day, I guess. Hindi ko pa alam. Titingnan ko kung makakahingi ako ng day off kay Doc Cascarde. I'm sure she'll let you have it. You've been working hard for the hospital. And the director knows it also. Totoo nga yun pero hindi naman pwedeng payagan na lang ako basta-basta ni Doc Cascarde, dahil siguradong may masasabi na naman ang ibang mga kasama ko pang pediatrician. At ayoko ng ganun. Nahihirapan na nga akong pakisamahan sila, tapos mas papahirapan ko pa ang sarili ko. Hindi alam ni Ethan ang ginagawa sa akin ng mga co-doctors ko. Hindi ko naman sinasabi sa kanya, dahil mababaw lang naman iyon, ako lang naman ang nagpapalalim ng problema, dahil masyado akong sensitive, at naaapektuhan agad ako sa maliit lang na bagay. I'll see. Hihingi na lang ako sa kanya ng request, para maibigay sa director. The hospital I'm working in has a strict board members, kaya kailangang ipaalam sa pinakataas ang pagfa-file ng day off, kahit pa sabihing 1 o 2 araw lang naman ito. Plus, they will not let you have a day off, kung walang valid reason. And I don't think watching Ethan basketball game is a valid reason. Paano na to ngayon? Di bale, gagawan ko na lang to ng paraan. Do you think it's good to not sleep this evening? Kumunot ang noo ko sa magulong tanong ni Ethan. Bakit, ayaw mo bang matulog? Nah, let's just sleep. You're still slow. Napairap na lang ako, dahil parang kinain niya na ang huling sinabi niya. Kahit kailan talaga to, ang hilig magsalita na siya lang naman yung nakakarinig. Panibagong araw na naman. Panibagong araw na si Zera naman ang kasama at makakausap. Si Zera lang talaga ang gusto ko sa lahat ng mga katrabaho ko sa hospital. Dahil pakiramdam ko, siya ang pinakamatino at pinakamaayos sa kanilang lahat. Natutuo naman dahil puro pangungutya lang ang naririnig ko sa iba. Mabuti na nga lang, at tumigil na si Krista, natauhan na rin siguro na hindi siya papatulan ng asawa ko, kahit anong gawin niya. Good morning Doc Alea, si Nurse Zera na masayang binati ako. Ngumiti ako at naglakad papalapit sa aking swivel chair. Good mood ka ata ngayon Zera, bati ko sa kanya. Siyempre, nakabalik na kayo at may makakausap na ako. Masayang sagot niya. Bakit naman? Kamusta nga pala ang mga pasyente ko? Lumapit siya sa aking lamesa, at tumayo sa harap noon. Inilapag niya ang iba't ibang files ng mga batang magpapa-check up. Sa buong linggong ito, iyan ang each check-up mo Doc. Excluded pa riyan ang mga follow-up check-ups. Nanlaki ang mga mata ko. Parang ang dami naman ata nito, para sa isang linggo. Bakit parang ang dami naman? Inayos ni Zera ang salamin na suot niya bago sumagot. Maraming bata ang gustong magpa-check up sa'yo Doc Murphy. Sinubukan ko na silang e-rekomenda sa iba, pero ayaw naman nila. Sa'yo lang daw nila gusto. Iniabot niya naman ang maliit na papel, na may nakasulat na mga pangalan ng batang may follow-up check-ups ngayong linggo.
Ang dami rin nito. Nilingon ko siya at kinunutan ng noo. Hindi ba pwedeng ibigay na lang to sa iba? Kasi sa tingin ko, bibigay ako dahil sa dami ng mga pasyente. Umiling siya. Sinubukan ko na rin yan, pero ayaw nila. Sa'yo talaga nila gusto, mabait ka raw kasi, tapos hindi ka raw nagsusungit. At nagagandahan sila sa'yo. Napailing na lang ako at napahilot ng sentido. Paano ko ba aayusin ang mga batang to? At Doc, alam mo bang majority ng mga pasyente mo ay mga lalaki? Crush ka raw kasi nila, dugtong pa ni Zara. Natawa na lang ako at napailing. Mababawasan ba ang mga batang to, kapag wala silang crush sa akin? Sa tingin ko ay hindi pa rin. Ngayong, may kumatok sa pintuan kaya natigil ang pagsasalita ko. Nang bumukas iyon ay bumungad ang guard ng hospital. Good morning Doc. May delivery pala para sa inyo, ngiti niya. Tatayo na sana ako nang nilapitan na iyon ni Zara, at kinuha ito sa kamay ni Kuyang guard. Salamat po kuya. Nang umalis ang guard, ay bumaling naman ako kay Zara. Ipinatong niya ang isang paper bag sa aking lamesa, ito yung dala kanina noong guard. Galing sa iyong pinakamamahal na asawa Doc, ngumisi siya. Kinuha ko iyon agad at binuksan ang paper bag. Tinignan ko ang laman noon, at isa iyong fresh milk. May nakasulat pa na note at nakadikit sa paper bag, love. You hadn't drunk your fresh milk, so I'll just give it to you. Hindi na ako pumasok at pinabigay na lang sa guard. See you later and I love you. Ethan. Napangiti ako at binuksan agad iyon para inumin. Ang sweet talaga ni Mr. Murphy, sambit ni Zara, habang nag-daydream ang mukha. Sa kalagitnaan ng pag-inom ko, ay nakaramdam ako ng paghilab ng tiyan, at para bang maduduwal ako. Binitiwan ko ang fresh milk, at iniwan iyon sa aking table. Agad akong pumunta sa banyo na meron dito sa aking clinic. Doc, anong nangyari? Tanong ni Zara. Umiling ako. Hindi ko rin alam. Kinuha ko ang cellphone ko na nasa bulsa ng aking coat, at tinawagan ang numero ni Ethan. Hi love, did you receive? Pinutol ko na agad ang sinasabi niya. Expired ba yung fresh milk na pinadala mo? Ha? Of course not. Bakit? Anong nangyari? Kumunot ang noo ko. Hindi ko rin alam ang nangyari. Wala naman. Ibinaba ko na ang tawag at hinarap si Zara. Screw that fresh milk. Sumasakit ang tiyan ko, sambit ko habang sapo-sapo ang aking tiyan. Mariin kong tinitigan si Ethan. Noong nakaraang araw pa ako sa kanya naiinis, at hindi ko alam kung bakit. Ayoko nga sabing pumunta sa laban mo. Sigaw ko. Lumapit siya sa akin habang nakakunot ang noo, Alea ano bang nangyayari sa'yo? Wala nga sabi. 100 times mo nang tinatanong yan. Sigaw ko ulit. Tumayo na lamang ako, dahil hindi ko mapigil ang inis ko sa pagmumukha niya. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko matagalan na makasama siya sa iisang lugar. Noong nakaraang araw pa akong ganito. Siguradong dahil sa fresh milk na binigay niyang yun. And where are you going? Kunot noong tanong niya, nang makitang naglakad ako palabas ng bahay namin. It's 7 o'clock in the evening, at kanina pa rin ako nakauwi galing sa trabaho roon sa hospital. Maayos naman ang pakikitungo ko kay Zara, at sa iba kong mga katrabaho, kay Ethan lang talaga ako naiirita, dahil binigyan niya ako ng expired na fresh milk. Sinaman ko siya ng tingin. Nagugutom ako kaya lalabas ako, para humanap ng makakain, sagot ko. But we have so much food here. Ano bang gusto mong kainin? Shut up. Gusto kong lumabas at ikaw, dito ka lang. Hindi ka sasama sa akin. Diretso na akong lumabas, at hindi na hinintay ang iba pa niyang sasabihin. Actually, hindi naman talaga ako nagugutom. Gusto ko lang talagang lumabas at magpahangin. I want to get rid of him just for an hour. Babalik din naman ako kapag kalmado na ako, at hindi ko na siya aawayin. Nitong mga nakaraang araw, pakiramdam ko ay sobrang bigat ng katawan ko, pero tuloy pa rin ako sa trabaho, at hindi ko na lang pinapansin yun. Wala lang to, siguradong mawawala rin itong bigat na nararamdaman ko sa susunod na mga araw. Naglakad-lakad lang ako, hanggang sa makarating ako sa maliit na park na meron dito sa subdivision namin. Wala naman akong balak na lumabas ng subdivision, dahil siguradong hahanapin ako ni Ethan. Kaya rito na lang muna ako at magpapahangin. Kalahating oras pala akong naglakad.
7:30 na noong makarating ako rito, at malayo-layo na pala ito sa bahay ko. Umupo agad ako sa pinakamalapit na bench na aking nakita, para makapagpahinga kahit sandali. Uuwi rin ako mamaya, kapag naisipan ko nang umuwi. Please, don't leave me, I can't lose you. Hindi pa ako tumatagal sa aking pagkakaupo, ay napatayo na ako dahil sa narinig kong boses. Kumunot ang noo ko nang makitang may isang babae at lalaki na nag-uusap, hindi kalayuan sa kinauupuan ko. They look like a couple. And I think they are fighting. I shrugged, iniwas ko na lamang ang tingin ko. Kahit hindi ko sila nakikita, ay naririnig ko naman ang salitang pagsasalita nila. I can't lose you too. But, I'm pregnant at hindi ikaw ang ama. Ayokong pahirapan ka. I'm sorry, sambit noong babae. Kumunot ang noo ko, I can't help but to wonder. Pregnant, pero hindi ang lalaking kasama niya ang tatay ng dinadala niyang bata. Wait, pregnant? No, it can't be. It's alright with me babe. Aakuin ko ang bata. Just please. Don't leave me, garalgal ang boses ng lalaki. I sighed. The things you can do for love. Nilingon ko sila at nakitang pilit maniyayakap ng lalaki ang girlfriend niya, na ngayon nga ay buntis at hinihiwalayan na siya. Hindi ko naman sila kilala, pero bakit parang interesado ako sa kanila? Tinulak ng babae ang lalaking kanina pa nagmamakaawa, at iniwan siya roon. Nang hindi na ako makatiis ay tinawag ko ang lalaking iyon, at pinalapit siya sa akin. I feel sorry for him. Niloko siya ng girlfriend niya. At ito nga, nasasaktan siya ng sobra ngayon. Panay ang kusot niya sa kanyang mga mata, at pagpunas ng luha nang lumapit siya sa akin. He forcefully laughed. I'm sorry, you shouldn't have said this. Nakakahiya po sa inyo. Tinitigan ko ang mukha niya, at mukhang mas bata siya sa akin ng ilang taon. He's like the teen version of my husband Ethan. Okay lang, nginitian ko siya. Upo ka. Tumango siya at umupo sa tabi ko. Sumisinghot siya habang nakatingin sa malayo. Nagsalita ako, kailangan mo ba ng makakausap? O kaya naman ay makikinig sa kwento mo? Lumingon siya sa akin at ngumiti. Lumabas ang dimples niya sa kanang bahagi ng kanyang pisngi, ang cute. Dinugtungan ko ang sinabi ko. Because you know, kailangan ko rin kasi ng makakausap. Well, I don't really need someone to talk to. Tinakasan ko lang ang asawa ko, kailangan ko ring umuwi mamaya. You're married. Mukhang gulat siya. Tumango ako at natawa dahil sa reaksyon niya. You're too young to be a married woman, he added. Umiling ako. I'm 24, and I'm a licensed doctor. His mouth formed an O shape. He's amazed. I laughed. So, you want to share your story? Tanong ko. He started to tell his story about his girlfriend and him. Napag-alaman kong Calvin ang pangalan niya at 22 years old na siya. 4 years na sila ng girlfriend niya, at balak niya na sanang mag-propose rito sa 5th anniversary nila, kaso nga ay nakipaghiwalay na ito sa kanya. How did she know that you're not the father of her child? O sisa ko. Dahil wala namang nangyari sa amin. Kaya alam niya na hindi ako ang tatay ng dinadala niya, dahil nirespeto ko siya. Kung pinayagan niya sana ako na ako na lang ang batang dinadala niya, edi sana hanggang ngayon kami pa rin, he explained. So, kapag nakipagbalikan siya sa'yo tatanggapin mo siya ulit. Tumango siya. Yes. I love her so much, that I'll accept her again. Kahit ganun ulit ang mangyari sa sunod naming buhay, tatanggapin ko pa rin siya. Malungkot akong ngumiti. He's a martyr, at alam niya iyon. Tanggap niya rin na ganun nga siya. From the way of how he said it, alam niyang kaya niyang magsakripisyo para sa mahal niya. I wonder if I can do that to Ethan, if ever this situation will happen to us. Natahimik kami ng ilang sandali. Nakatingin lang ako sa malayo, habang siya ay ganun din, ngunit tahimik siyang umiiyak. Two men cries, and they aren't gay. He's not gay. He just loved someone who doesn't know his worth. Mahirap at nakakalungkot iyon. Thank you for listening. Gamaan ang pakiramdam ko, ngumiti siya sa akin. Napangiti rin ako. You're welcome. I'm Alea Murphy, by the way. You're relatives with Zenny Murphy. Tanong niya. Kumunot naman ang noo ko.
What about Ate Zenny? She's my husband's sister. Bakit? Umiling siya, sikat kasi yun, pati yung butik niya. Paboritong butik ng girlfriend ko yung butik ni Miss Zenny. Tumango ako at ngumiti. Hindi ko alam yun ah. Hindi na rin naman kami nagkikita ni Ate Zenny, dahil busy din siya sa butik niya. May itinuro si Calvin mula sa malayo. Tinignan ko rin yun, at inaninag ang tinuturo niya. Is that your husband? Tanong niya. Nang sipatin ko ulit ay tama nga siya. Si Ethan nga, kailang-alinga habang naglalakad, mukhang may hinahanap. Mukhang hinahanap ka. I'll go ahead, babawiin ko na rin muna ang girlfriend ko, dugtong niya. Tumango na lamang ako at ngumiti, ngunit hindi na ako nakapagpaalam sa kanya, dahil umalis na rin siya kaagad, at mabilis na naglakad palayo. Napaigtad ako nang may humawak sa braso ko. Si Ethan pala, namumutla siya at nakakunot ang mga noong nakatitig sa akin. Lamambot ang ekspresyon ko nang makita ko siya. Hindi na ako naiinis sa kanya, at mukhang kinailangan ko talaga ang lumayo muna sa kanya kahit sandali, dahil nawala na ang inis ko. Mukhang naiirito lang talaga ako kanina, pero ngayon ay hindi na. Ayos na ulit ako at pinagsisisihan ko ang inasta ko kanina. Anong problema? Mahina hong tanong ko. Hinela niya ako patayo at niyakap ako. Naririnig ko pa ang bilis ng tibok ng puso niya. Bamulong siya, hindi ka nagalit. I laughed. Hindi naman ako galit ah. But you left me a while ago. Humiwalay ako sa kanya, at natatawang tiningnan siya. Parang mas lalong na-drown sa akin si Ethan. Since we got married, oh, I love him so much. Huwag mo na ulit gagawin yun. Hindi ko alam kung saan kita hahanapin. I did not follow you because you said that you don't want me to accompany you. Mabuti na lang at nandito ka lang pala, si Ethan. Hinaplos ko ang pisngi niya. Hindi ako galit. I'm sorry if I'm being rude since you give that fresh milk to me. Feeling ko talaga dahil doon iyon, kaya ako nagkakaganito. Tumawa lamang siya at tumango. Di kalaunan ay kumunot naman ang noo niya, at tinitigan ako ng mabuti. Who's that? Kunot ang noong tanong niya. Kumunot din ang aking noo, who's who? Yung kausap mo kanina, sino yun? Ah, iyon pala yung sinasabi niya. It's Calvin. Calvin who? Do I ask knock knock then Calvin? I joked. He laughed. Tell me how did you know that Calvin? Kinuwento ko sa kanya ang nangyari kanina, bago siya dumating. Naglalakad na kami ngayon pauwi, dahil 9:00 na ng gabi. Halos 2 oras din pala akong nasa labas at wala sa bahay. You know love? Staying outside isn't good for you, bigla-biglang sambit ni Ethan. Ha, he sighed. Nothing. Let's just walk faster so we can get home as soon as possible, alright. I'm hungry. Hindi ka pa kumakain. Umiling siya, not yet. Hinanap kita. Let's eat together. Alam kong hindi ka pa rin kumakain, hindi ka naman lumabas ng subdivision. Tumango ako at inangkla ang aking kamay sa kanyang kanang braso, habang naglalakad kami pauwi. Aren't you tired? You can ride my back. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ko na napigil ang tumawa. Para-paraan din ang isang toe. Like a piggyback ride. Well, yeah. Tumango siya. Umiling ako at tumalon-talon pa. Ayoko. Gusto kong maglakad lang, I feel heavy though. Because you're pregnant. Or that's what I thought, sambit niya at nag-iwas ng tingin. Kumunot ang noo ko, dahil hindi ko naman narinig ang sinabi niya. Nababaliw na ba ang asawa ko? Palagi niyang ginagawa yun, ang magsalita na walang nakakarinig sa sasabihin niya. Nakakabaliw, hindi naman ako manghuhula, para mahulaan ang sinabi niya. At hindi rin malakas ang pandinig ko, para sa bulong niyang parang katulad lang ng tunog ng mga alitap-tap tuwing gabi. Please stop jumping, saway niya, umuwi na tayo. Inunahan niya na ako sa paglalakad, kaya napahinto na ako sa pagtalon ko, at hinabol na lamang siya para ikling ulit ang aking kamay sa kanyang braso. Inaantok na ako, reklamo ko. Kaya nga bilasan na natin. But before you sleep, eat dinner first. Sumaludo ako sa kanya habang nakangiti. Yes sir. We both laughed. Naalala ko tuloy na iyon ang tawag ko sa kanya dati, noong hindi pa kami kasal, at hanggang sa ikinasal kami. Well, ngayon lang naman nagbago but I still want to call him sir, though. I find it cute and unique. Ano bang nangyayari sa'yo Doc Alea?
Noong nakaraan araw kapaganyan, si Zara. Panibagong araw na naman, at heto na naman ako sa aking daily routine, simula noong nakaraang araw. Papasok sa trabaho, at ilang sandaling pag-upo lang sa swivel chair, ay sasakit ang tiyan at maduduwal, tapos didiretso sa banyo. Ayoko na ng ganito. Mabuti na lamang at hindi ito nakikita ni Ethan. At isang beses niya lang akong naabutan na naggaganito tuwing umaga, dahil siguradong mag-aalala iyon, at kung ano-anong conclusion na ang papasok sa utak noon. I put my head on the table. I don't know Zara. Pero isa lang ang alam ko, ayaw ko ng ganito. Hinagod ni Zara ang likod ko, ngunit hindi na siya sumagot. Gusto ko nang umiyak dahil sobrang bigat sa pakiramdam. Ayaw ko na ng ganito. It's been what? 3 days. Na ganito ako. It really sucks. I feel like I'm dying, bulong ko. Zara spoke, but hindi ka kaya magpa-check up doc? Suhestyon niya. Napatuwid ako ng upo dahil sa sinabi niya. Oo nga bakit nga ba hindi ko naisip iyon? Sana ay ginawa ko na yun, noong unang araw pa lang na nagkaganito ako. E di sana hindi ako nag-iinarte ngayon, Sige, tumungo ako. Panipi, magpapa-check up ako mamaya bago umuwi. Dito na rin siguro ako magpapa-check up, pagkatapos ng duty ko rito sa hospital. Isang katok ang narinig sa pintuan, at iniluwa noon si Doc Cascarde nang bumukas iyon. Agad akong tumayo, ngunit nakaramdam din ng hilo, kaya napaupo na lamang ulit ako. Are you alright Doc Alay? Tanong ni Doc Cascarde at lumapit sa akin. Tumungo ako. Ayos lang ho ako, Doc. Medyo nahihilo lang pero magiging okay din ito mamaya. Tumungo siya at umupo sa sofa na nandito sa loob ng aking klinik. Si Zara ay nasa gilid ko pa rin, habang hinahagod ang likod ko. What happened, Nurse Zara? Tanong ni Doc Cascarde. Doc Cascarde is like a second mom to me. Habang wala si mommy dito, ay siya ang itinuturing kong ina, dahil sobra ang bait niya at concern sa akin. She's also nice and kind to everyone, hindi lang sa akin. Noong nakaraang araw pa pong ganito si Doc Alea Doc Cascarde. Nagsusuka rin po siya tuwing umaga. I advised her to have a check-up na nga po, si Zara. I interrupted them, ano nga ho palang sadya niyo Doc? Tanong ko. Tumayo siya at inilapag ang isang folder sa aking lamesa. Hindi ko napansin ang folder na iyon kanina. Congrats Doc Alea, your day of request has been approved by our director. Nanlaki ang mga mata ko. Seriously. Humingi kasi ako ng day of request kay Doc Cascarde kahapon. Ang akala ko ay hindi ito maaaprubahan, pero nakakagulat na pumayag ang direktor ng hospital. Isang araw lang ang pagitan, at naaprubahan agad. How nice! Oh, thanks Doc, sagot ko at nginitian siya. Tumungo siya at napangiti rin. She fixed her glasses na medyo nahulog. You are welcome. And besides, you need that day off. Para naman makapagpahinga ka. Yes Doc, ngumiti ako. You should check up to ROB here in the hospital. Kumunot ang aking noo. Panipi. OB. Yes, tumungo siya. Don't you think you're pregnant Doc Murphy?